Tumayo nito ang mukha sa akin at saka ako ngilitian. Babalik ako kaagad. I love you. Mabilis na itong hinagang muli ang mga labi ko. I love you too. Mag-iingat ka. Bumalik ka kaagad. Kinagat nito ang ibabang labi. Yes, sure my baby. Lumabas ito ng pinto. Bigla akong naisip ang sinabi ko. Bumalik ka kaagad? Monica, iisipin niyang tigang ka talaga, girl. Sinabunutan ko ang aking sarili at ibinagsak ang aking likod sa kama. Nagpapadyak ako na parang isang bata dahil sa sinabi ko kay Gabriel. Gabriel's POV. Nandito ako sa loob ng sasakyan ko at nag-iisip kung papasok ba ako sa loob ng mansyon ni na Ella o hindi. Hindi ko kasi alam kung anong binabalak niya tungkol sa akin at kay Monica. Sa lahat ng mga pagpapanggap niya noon parang natatakot na akong maniwala. Nagsinungaling lang ako kay Monica na may importante akong business meeting dahil ayokong pagsimulan ito ng problema. Nangangamba ako na baka pakulo lang lahat ito ni Ella at may iba pa siyang gustong hingin sa akin bilang kapalit. Bumuga ako ng malalim at binuksan ang aking sasakyan. Maraming mga bantay sa paligid ng mansyon maging sa labas kanina. Si Venom ang boss na sinusunod nila dito. Nilapitan niya ako nang makababa ako ng sasakyan. Nasa garden si Ma'am Ella, boss. Puntahan na lamang siya ninyo doon. Tinapik ko ang balikat nito at naglakad patungo sa garden. Mahilig sa mga bulaklak sa Ella mula pa noon. Nakatayo ito at pinagmamasa ng mga bulaklak. Hindi niya napansin na nasa likod na niya ako. Tumikim ako nang makalapit at nilingon niya ako. Gabriel, dumating ka rin. Ang sabi ni Venom sa akin, hindi ka na dadating pero dumating ka pa rin kahit late na. Hindi mo ba kasama si Monica? Ella, huwag mong idamay si Monica dito dahil wala siyang alam sa mga... Ngumiti sa akin sa Ella at ibinalik ang tingin sa mga bulaklak. 5 years old pa lang ako nung tinuruan ako ni Mommy na magtanim ng mga halaman. Noong una, sobra akong nalulungkot dahil walang nabubuhay sa mga tanim ko. Ang sabi sa akin ni Mommy, nasobrahan ko sa dilig kaya namamatay sila. Ang ginawa ko noon, hindi ko na dinidiligan kasi natatakot ako na baka mamatay na naman. Kaso ang ending, namatay din sila kasi napabayaan ko. Huminga ng malalim si Ella at pinahid ang luha sa magkabilang pisngi. Sumingot ito ng ilang ulit saka muling bumuga ng hangin. Gabriel, naalala ko ang mga bulaklak na itanim ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sa sobrang pagmamahal ko, hindi ko na malaya na ako na palang unti-unting namamatay. Bago pa man ako ikulong ni Don Guerrero, sobrang sama na ng loob ko sa'yo. Hindi ka naging faithful sa relationship natin. Sinasabi lahat sa akin ni Gustavo ang mga boys night out ninyo. Ang palagi mong pagpunta sa kasa at ang pakikipagkita sa iba't ibang mga babae. Tumingin sa akin si Ella na umiiyak. Ngunit, anong sinasabi ko sa iyo sa tuwing nagkikita tayong dalawa? Na mahal kita at patuloy kitang patatawarin sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa mo sa akin. And look at you now. You became a better man because of her. Hindi ko na nakikita si Gabriel na minahal ko. Ibang tao ka na ngayon at hindi na halos kita mahawakan. Nasasaktan ako sa mga sinasabi sa akin ni Ella. Alam ko kung gaano ako kagago noon na mas masama pa ako sa demonyo. Ella, I'm sorry. Last month, na-diagnose ako na may brain tumor. Ang paliwanag sa akin ng mga doktor ko dahil yun sa iba't ibang klase ng drugs na pumasok sa katawan ko na hindi na kinaya ng katawan ko. Kaya nagkaroon ng maraming mga epekto. Noong araw na pinalis kita sa Manila, sobrang depressed ako noon. Gusto kong tumalon sa bintana, magpakamatay pero hindi ko nagawa. Gusto kong gumante. Iniisip ko noon ay pakidnap si Monica. Gawin sa kanya lahat ng mga naranasan ko pero hindi ko magawa. Gumagaral-gal ang boses na Ella habang nagsasalita. Hindi ako halos makapagsalita sa mga nalaman ko. Nag-decide ako na pumunta ng Cebu para sa aking chemotherapy pero hindi pa rin nawawala ang tumor sa utak ko. Hanggang sa magkaroon na ng komplikasyon.
Ang sabi sa akin ng doktor ko, may isang buwan pa ako para mabuhay. Kaya ginawa ko lahat ng alam kong paraan para matulungan ka. Pinahid ni Ella ang mga luha nito at saka humarap sa akin. Hinawakan nito ang kamay ko. Gabriel, ikaw lang ang lalaking minahal ko at mamahalin ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Kaya sana, kung may natitira ka pang pagmamahal para sa akin, gusto ko na tanggapin mo lahat ng mga iiwan ko para sa'yo. Para sa inyo ni Monica. Ella, pumatak ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Don't cry. Ayokong umiiyak ka. Pinahid dito ang luha sa aking mga mata. Gamitin mo ang pera ni Don Garan laban sa mga taong gustong magpabagsak sa'yo. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako dito sa mundo. Niyakap ko na mahigpit sa Ella at umiyak sa balikat niya. Patawarin mo ako. Dahil naging selfish ako. Hindi ko nararapat para sa pagmamahal mo, Ella. Hindi umimik sa Ella. Patuloy itong umiiyak. Hindi ko maramdaman ang kamay niyang yumakap sa akin. Nanatili siyang nakatayo habang yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Inilayo ko ang sarili ko kay Ella, tinawakan na magkabila niyang pisngi. Dadalhin kita sa Amerika. Marami mga magagaling na doktor doon. Umiling si Ella ng paulit-ulit. Tama na, Gabriel. Tanggap ko na magiging kapalaran ko. Masaya ako ngayon dahil nandito ka at nasabi ko lahat ng gusto ko. Pwede ka nang umalis. Iwan mo na ako. Alam ko na hindi alam ni Monica na pinuntahan mo ako ngayon. Pinilit na ngumiti ni Ella sa kabila ng sakit na nararamdaman nito. I'm not leaving. Sige na. Kaya ko ang sarili ko. Nandito si Venom at iba pang mga private nurse ko. Itinuro rito ang mga nurse na nasa loob ng bahay. Ella, Gabriel, ayokong kaawaan mo ako. I'm happy. Umiiyak lang ako dahil ngayon ko lang nasabi sa'yo lahat ng nasa puso ko. Hindi na ako galit sa inyo ni Monica. Iniligtas niya ang buhay ko kaya wala akong dahilan para magalit pa sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang lahat ng mga ibinigay mo, Ella. Pero gagawin ko ang lahat na magagawa ko para hindi ka gamitin ni Hernan laban sa akin. At pinapangako ko na hindi kanya masasaktan. Huwag mo na akong alalahanin. Gawin mo ang lahat para protektahan sa Monica. Gagamitin siya ni Hernan at kapag nangyari yun, gagawin niya lahat para mapabagsak ka. Kung maaari, gusto kong huwag mo ipaalam kay Monica tungkol sa kalagayan ko at ang pinag-usapan natin. Bakit, Ella? Pumayag ako sa gusto ni Hernan na makapag-deal sa kanya para pabagsakin ka. Nakakapasok ako sa loob ng hideout nila at malalaman ko kung ano mga plano ni Hernan. Pero Ella, hindi na ako natatakot na mamatay. Gagawin ko lahat para matulungan ka. Kayong dalawa ni Monica. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Ella. Mas mabuting walang alam sa Monica sa mga plano. Hindi ko siya pwedeng isugal sa isang laban na hindi ko sigurado kung ako ang mananalo. Deal? Inilahad ni Ella ang kamay sa harapan ko. Tinanggap ko iyon ng may ngiti sa mga labi. Madaling araw na ako bago nakabalik sa bahay ni Monica. Sa backdoor ako dumaan para walang makapansin sa akin. Hindi na ako nagsindi ng ilaw at nagtungo na lamang ako sa kwarto ni Monica. Hindi nakalak ang kwarto nito. Maingat kong binuksan ang pinto at saka muli isinara iyon. Inalis ko ang suot kong jacket at inilagay iyon sa gilid ng kama. Mahimbing na natutulog si Monica na nakasuot ng ternong pajama. Inayos ko ang kumot niya at hindi ko siya inabalang gisingin. Bumuga ako ng malalim at tumiga sa tabi nito. Pinanood ko lamang siya habang natutulog. Naramdaman marahil ni Monica na may katabi siya kaya marahan itong nagmulat ng mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit at ipinikit na rin ang aking mga mata. Matulog na tayo, babe. Sa ibang araw na lamang ako babawi. Humilig si Monica sa akin dibdib. Good night, babe. I love you. Mahinang sambit nito. I love you too, babe.
I love you so much. Monica's POV. Monica anak, may problema ka ba? Tanong sa akin ni Mommy. Nandito ako ngayon sa bahay namin para dalawin ang mga magulang ko. Si Daddy naman bumalik na sa company dahil may mga problema na kailangan itong ayusin. Bakit hindi na lang ibenta ni Daddy ang company natin kay Gabriel? Hindi na nagiging maganda ang takbo ng negosyo natin, Mommy. Hinaplos ni Mommy ang aking buhok. Alam mo naman na kalahati ng buhay ng Daddy mo ang negosyo niya. Hindi niya pwedeng pabayan ang company natin dahil pamana yun sa kanya ng lolo at lola mo. I know, nag-aalala ka sa Daddy mo dahil iniisip mo na pwedeng maulit ang lahat. Lalo na ngayon na hindi pa rin nahuhuli sa Gustavo. Ang inaalala namin ng Daddy mo ay ikaw, anak. Natatakot pa rin ako na baka balikan ka ni Gustavo lalo na ngayon at nakabalik na si Ella. Kumunot ang aking noo sa sinabi ni Mommy. Si Ella? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Gabriel na nakabalik na si Ella sa triad? At siya ang papalit sa kanyang stepfather sa pamumuno? Ibig sabihin pala'y makakasalamuha ulit ni Gabriel sa Ella? Wala siyang sinabi sa akin. Bakit ito inilihim sa akin ni Gabriel? Ito ba ang dahilan kaya niya pinababantayan sa akin si Brandon? Mabilis akong tumayo at kinuha ang slim bag ko. Mommy, may importante lang po akong pupuntahan. Hinagkan ko ng mabilis ang noo ni Mommy. Dito po ako magdi-dinner. May bigla po ako naalala na dapat napuntahan. Aalis na po ako, Mommy. Monica anak, mag-iingat ka. Habol sa akin ni Mommy habang patungo ako sa sasakyan ko. Bumusin ako ng 2 beses bago tuluyang umalis sa bahay namin. Kailangan kong makausap si Gabriel. Nagtungo ako sa Villa Montessori ngunit hindi ako pinapasok ng mga tauhan niya. Tinatawagan ko rin si Gabriel pero hindi naman niya ako sinasagot. Nagpakatanga ka na naman ba, Monica? Sa pagdadrive kong palayo sa Villa Montessori ay nakasalubong ko sa daan si Brandon. Nakasakay ito sa motorsiklo nito at huminto sa tapat ko. Itinabi ko ang sasakyan ko at binuksan ang bintana ng kotse. Galing ka kina Gabriel? Tanong ni Brandon sa akin. Oo. Hinahanap ko siya dahil may gusto ko itanong sa kanya. Alam ko kasi na siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang company namin, Brandon. Inalis ni Brandon ang suot nitong helmet at ipinatong iyon sa may hita. Kaya pala bumalik na mga parents mo. Alam mo ba kung nasaan siya? Galit na tanong ko rito. Ako ba talagang tinanong mo tungkol dyan, Monica? Nakalimutan ko na hindi na nga pala kayo magkaibigan. Lumabas ako ng sakyan at sumandal sa may hood ng kotse ko. Bakit ka nga pala nandito? O baka naman sinusundan mo na ako. Ngumiti sa akin si Brandon. Nagkataon lang na pareho tayo nang hinahanap. At bago kita nakita dito, nakita ko rin sa Ella. Mukhang okay na siya dahil normal na mga kinikilos niya. Invited nga pala ako sa party mamayang gabi. At alam ko pati ikaw invited din dahil nagtatrabaho ka sa VIA Entertainment. Yun na marahil ang party na nabanggit sa akin ni Owen. Gusto sana kitang ayain na maging partner ko sa masquerade party. Kung okay lang sa'yo, Monica. Ano ka ba? Siyempre okay lang sa akin dahil kaibigan kita. Hanggang kaibigan lang ba talaga ako sa buhay mo, Monica? Tumingin ako sa mga mata ni Brandon. Hindi ka naman mahirap na mahalin. Huminga ako ng malalim. Alam ko na kamumuhian niya ako kapag nalaman niya na may relasyon na ulit kami ni Gabriel. Maghihintay pa rin ako, Monica. See you sa party mamayang gabi. Susunduin na lang kita sa San Juan. Sige, maghihintay ako, Brandon. Sunuot dito ang helmet at pinaandar na ang motor. Iniwan ako ni Brandon na nakasandal pa rin sa hood ng sakyan ko. Inihatid ko siya ng tingin palayo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Bumuga ako ng malalim at nagtungo sa loob ng sakyan ko. Muli kong tinawagan si Gabriel ngunit naka-off pa rin ang cellphone niya. Nagdesisyon na lang ako na umalis at nagtungo sa kaibigan kong sa Sash na nasa mall at may bagong bukas na pwesto doon. Ang haba naman ng uso mo, Monica. Ani Sash sa akin habang nakaupo ako sa rotating chair na nasa office nito. May iniisip lang ako. Lalaki o problema? Pinaglakihan ko ng matang kaibigan ko. Alam mo naman na wala akong boyfriend ngayon. Oo nga pala. So kung hindi lalaki, ano naman problema mo? May event kayo mamayang gabi, hindi ba? At ang event organizer sa isang masquerade party ay ikaw, di ba? Kinagat ni Sash ang hintuturo nito. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Na ako nga. Nag-research ka ba? Model ako ng VIA kaya may invitation letter ako. At nakasulat dito sa loob ang pangalan ng business ninyo. Nakasulat dito ang pangalan ng lahat ng guest. Nakita ko ang pangalan ni Ella na siyang dahilan kung bakit may party.
Nalungkot ka ba dahil nandiyan ang pangalan ni Gabriel? Hindi, no? Halata ba na nagsaselos ako? Sus! Hindi ka magkakaroon ng problema kung hindi ka affected sa kanila. Bakit naman ako magiging affected? Nag-usap na kami ni Gabriel at nagkaroon na kami ng closure. Kung ganoon, hindi ka dapat ganyan. Smile, Monica. Mag-shopping ka na at maghanap ng magandang isusuot mamayang gabi. Hindi ka pwedeng matalbugan ni Ella. Ang malditang iyon. I heard my name. Anang mahinang boses sa aming likuran. Sabay kami nagkatinginan ni Sash nang makita namin si Ella na nakatayo sa labas ng nakabukas na pinto sa office ni Sash. Miss Ella, good morning. Nautal na sabi ni Sash dito. Napatayo naman ako sa sobrang pagkagulat. Nakasuot ng red fitted dress si Ella at may mataas ng white heels. Nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa akin. Miss Monica Gizan, right? Ang formal naman nito kung bumati sa akin. Ngumiti ako sa kanya habang lumalapit dito. Hello, Miss Ella. Good to see you again. Narinig ko ang pangalan ko kanina. Pinag-uusapan ba ako ng event organizer ko at ng kaibigan niya? Yes, Miss Ella. Nabanggit namin ang pangalan mo dahil sa masquerade party mamayang gabi. Natuwa lang ako dahil kilala ko pala ang may-ari ng YXL Clothing Company. Nagulat ka siguro dahil ako ang boss mo? Well, wala ka naman dapat na ikagulat, Monica. Sabi ko nga, noon magkikita pa rin tayo at ito na ang araw na iyon. I hope na magtagal ka ba sa company ko dahil mas magandang offer namin sa iyo kaysa sa Via. Hindi ko siguro kakayanin na mawala ka bilang model namin. Nakangiti pa siya sa akin na parang ang bait-bait makipag-usap. Alam ko naman na matindi pa rin ang galit niya sa akin. Sash, we need to talk. Tumingin sa akin sa Ella. In private, may mga bagay akong gusto sabihin sa'yo. Umupo si Ella sa silyang inuupuan ko kanina. Nilapitan naman ako ni Sash. Sorry, Monica. Okay lang. Asigasuhin mo na ang maldita mong client. Honest na rin naman ako. Pagkita na lang tayo sa party mamayang gabi. Niyakap ko ng mahigpit ang kaibigan ko. Umalis ako ng office ni Sash at nagtungo ako sa food court. Dito muna ako magpapalipas ng sama ng loob. Hindi ko pa rin makontak si Gabriel. Pinagtataguan ba niya ako? Gabriel's POV. Paliham kong sinusundan si Monica. Hindi ko siya pwede lapitan ngayon dahil nakabantay sa bawat galaw ko sa Hernan. Nandito ako ngayon sa mall kung nasaan sina Monica at Ella. Alam ni Ella na nandito ako ngunit si Monica hindi nito alam ang mga binabala ko. Sa totoo lang ayoko nasasaktan si Monica. Sinabi sa akin ni Paolo na nagpunta sa Villa Montessori si Monica kanina pero hindi nila pinapasok katulad ng utos ko. Hindi kami pwedeng magkita ni Monica ngayon. Gagawa na lamang ako ng paraan para makapag-usap sa kanya. Nakikita ko si Hernan na palapit kay Monica. Hinayaan ko mag-usap ang dalawa. Mukhang inaaya ni Hernan si Monica na mag-coffee sa katapat na shop sa kinatatayuan ng dalawa. Sumama naman si Monica dito. Nagpa siya ako sumunod at inayos ang suot kong suit. Naabutan ko sila na nagtatawanan at mukhang may masayang pinag-uusapan. Nagulat si Monica na makita ako. Ngumiti naman si Hernan sa akin na pinapakaramdaman ang sitwasyon. Akalain mo nagkita tayo dito? Mr. Falcon? Kamusta? Inilahad ko ang kamay ko sa harapan nito. Well, I'm glad to see you again, Gabriel. How does it? By the way, this is Monica Gizan, isa sa model ng company ko. Pagpapakilala ni Hernan dito. Sinadya kong hindi lumunin si Monica at kunwari wala akong pakialam sa kanya. I'm not interested to her. Seryosong sabi ko rito. Balita ko noon close kayong dalawa. Pinagtiklop ni Hernan na magkabila nitong kamay. Noon yun, Hernan. Wala naman akong kailangan sa kanya. Kilala mo naman ako. Kapag may kailangan ako sa isang tao, nagiging malapit ako sa kanya. Ganoon ka rin, di ba? Hindi ko inalis ang tingin ko sa mga mata ni Hernan. Tumawa ito sa sinabi ko. Hindi ka pa rin nagbabago, Gabriel. Tumikim si Monica sa tabi ko kasabay noon ang malakas nitong pagtapak sa paa ko. Natabi ko ang lamesa dahil sa kirot noon. Alam ko na yung inis na ito sa akin at mukhang sasabog na nga ito. May problema ka ba, Monica? Baling ni Hernan dito. No, sir. Hindi lang kasi ako aware sa pinag-uusapan ninyo. Kaya gusto ko na sana magpaalam. May pupuntahan pa kasi akong importante. I'm glad to see you here, sir. At pag-iisipan ko pang iniaalok ninyo sa akin. Tinapunan ako ng masamang tingin ni Monica. Hindi ko rin inaasahan na magkikita tayo dito. Ibinalik nito ang tingin kay Hernan. Sir, masamang tao ang lalaking ito kaya mag-iingat kayo sa kanya.
Napailing na lamang ako at inihatid ng tingin sa Monica na palabas ng coffee shop. Maganda ang anak ni Guzman, Gabriel. Gustong gusto ko mga tipo niya. Matapang at may paninindigan. Ngumisi ako kay Hernan. At hindi ako interesado sa kanya. Bumalik ka sa Ella. Alam mo kung gaano niya ako kamahal, Hernan. Pwede ko siyang gamitin para sa mga negosyo ko. At nag-iisip ako ng plano kung paano ko yun gagawin. Seryosong sabi ko dito na nakatitig sa mga mata niya. Nagulat si Hernan sa sinabi ko dahil wala itong ideya na alam ko na sekreto nito. Si Ella? Kilala mo naman ako, Hernan. Mas importante sa akin ang mga negosyo ni Don Guerrero na naiwan niya kaysa sa ibang mga bagay. Wala akong mapapala kay Monica dahil higit na mas importante sa akin ngayon sa Ella. Tuso ka talaga, Gabriel. Hindi maipinta ang mukha nito. Tumayo ako at ngumiti dito. Invited ka sa masquerade party ng asawa ko. Be there, Hernan. Gusto ko makita ka sa pinakamasayang gabi. Hindi na nagawang ngumiti pa ni Hernan sa sinabi ko. Umalis ako sa coffee shop at nakita ko nandoon pa rin sa labas si Monica. Eksakto naman na nakita ko naglalakad si Ella. Kaya imbis na si Monica ang lapitan ko, si Ella ang pinagpasyahan kong lapitan dahil nakatingin pa rin sa bawat galaw ko si Hernan. Hinawakan ni Ella ang braso ko nang makalapit ako dito. Nasa gilid lang namin si Monica na nakatingin sa amin dalawa. Love, kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nagpunta? Malambing na tanong sa akin ni Ella. Tinuro ko si Hernan na nasa loob ng coffee shop. Nag-usap lang kami ng kaibigan ko, love. Let's go. Alam kong pagod ka na. Inihilig ni Ella ang ulo nito sa balikat ko. Let's go. Marami akong gusto ikwento sa'yo. Dinaanan lang namin si Monica. Saka ako nalang ipaliliwanag sa kanya lahat kapag nagkausap kaming dalawa. Sumakay kami sa escalator at nagtungo sa ground floor ng mall. Sa may exit, nakasalubong namin si Brandon na papasok naman sa entrance ng mall. Hindi ito kaagad nakakilos nang makita kami ni Ella. Nagtataka marahil ito kung bakit kami magkasama. Inihatid ko sa mansyon sa Ella. Sinalubong kaagad ito ng mga private nurse nito dahil namumutla na naman ito. Sinundan ko siya sa kwarto dahil sa labis na pag-aalala. Okay na ako, Gabriel. Ang dapat mong isipin si Monica. Alam ko na galit siya sa akin ngayon dahil sa nakita niya kanina. Hindi ko siya gustong saktan pero alam ko na maiintindihan ni Monica ang lahat kapag nalaman niya ang totoong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ikaw ay naalala ko ngayon, Ella. Sigurado ka ba talaga na okay ka lang? Ayaw mo bang dalhin kita sa doktor? Sunod-sunod ko ng tanong dito. Yes, I'm fine. Hindi pwedeng malaman ni Hernan na may sakit ako. Sige na, Gabriel. Magpapahinga lang ako sandali. Mamaya magiging okay na ang pakiramdam ko. Ipinikit dito ang mga mata at tinalikuran ako. Palungkot akong lumabas ng kwarto ni Ella. Hindi ako umalis ng mansyon at nagdesisyon ako na manatili dito. Isasabay ko na lang siya mamayang gabi. Kailangan ako ni Ella. At si Monica, alam kong hindi siya pababayaan ni Brandon. Nandoon din naman si Paolo na nakabantay sa bawat galaw ni Brandon. Kailangan mapaniwala ko sila na wala akong kaugnayan kay Monica. Bumuga ako ng malalim at nagtungo sa garden. Nilapitan ako ni Venom at tinapik ang balikat ko. Magiging okay din ang lahat, sir. Matatapos din ang problema ang kinakaharap ninyo ni Miss Monica. Anito na pinapalakas ang loob ko. Sana nga Venom. Sana nga. Muli akong huminga ng malalim at tumingala sa langit. Marami na akong kasalanan sa mundo at hindi ko na alam kung papakinggan pa ako ng langit sa mga hiling ko. Monica's POV. You look great. Namamanghang sabi ni Brandon sa akin na makita niya ako na lumabas ng bahay. Sinundo niya ako katulad ng sinabi niya sa akin kanina. Naka-black tuxedo si Brandon at may hawak na isang red rose sa kanang kamay. Iniabot dito sa akin ang bulaklak ng may ngiti sa mga labi. Mas maganda na ba ako ngayon kay Ella? Ngumisi sa akin si Brandon. Ikinukumpara mo pa rin pala ang sarili mo sa asawa ni Gabriel? Mas matapang ang personality mo kaysa sa kanya. Pinisil ni Brandon ang tuktok ng ilong ko. Aray! Inirapan ko siya at saka pinalo sa balikat. Dahil kaibigan mo kaya mo pinapalakas ang loob ko. Hinawakan ni Brandon ang kamay ko at tinitigan ako sa mukha. Bigla akong kinabahan sa kakaibang titig ni Brandon sa akin. Dahil mahal kita. Mahinang sambit dito sa akin. Hindi nagbabago ang nararamdaman kong pagmamahal para sa iyo, Monica.
Ibinaba nito ang tingin sa mga labi ko at muli akong tiningnan sa mga mata. Nababaliw na ako sa bawat araw na lumilipas. Pakiramdam ko may mali. Iniisip ko na nilinilang mo lang ako. At ang totoo kayo ni Ano ba sinasabi mo, Brandon? Hindi kita naiintindihan. Umiwas ako sa mga mata ni Brandon. Monica, mahal na mahal kita. At kaya kong higitan ang pagmamahal ni Gabriel sa iyo. Muli akong nilapitan ni Brandon. Hinapit ito ang bewang ko at nagdikit ang aming mga katawan. Brandon, please. Huwag mong gawin sa akin ito. Huminga ito ng malalim at unti-unti akong binitawan. Tumalikod sa akin si Brandon at saka nagtungo sa sasakyan nito. Napatalikod ako sa naramdamang pagkapahiya dahil nakita kami ng mga tauhan niya. Narinig ko na lamang na tumunog ang makina ng kotse na marahil ay gagamitin ni Brandon para ihatid ako sa hotel. Pumuga ako ng malalim at inayos ang sarili. Patawarin mo ako, Brandon. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ang totoo ay nakukonsensya na ako sa pagsasinungaling ko. Mabuting kaibigan si Brandon kahit masabihin ni Gabriel na hindi na siya katulad ng dati. Nilapitan ako ng mga tauhan ni Brandon. Ma'am, halina po kayo. Naghihintay po si Sir Brandon sa kotse niya. Mahinahon ni sabi ng isa sa 4 na lalaki na lumapit sa akin. Pumuga ako ng malalim dahil hindi ko pa rin alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Halika na, isasabay na kita papunta sa party. Formal na sabi ni Brandon na hindi man lang lumingon sa akin. Nakahawak ang mga kamay nito ng mahigpit sa manibela. Pumasok ako sa loob ng sakyan nito at sinara iyon. At habang minamaneho ni Brandon ang sakyan, hindi niya ako kinikibo. Wala din siya sinabi hanggang sa makarating na kami sa Wyagasal Hotel, kung saan idaraos ang birthday party ni Ella. Kagad na lumapit sa sakyan namin ang mga tauhan ni Brandon. Kumalat ang mga ito sa paligid ng sakyan. Huwag ka matakot, Monica. Maraming matataas na opisyal na pupunta dito para makita ang pagbabalik ni Ella mula sa triad. Bantay sarado ng mga tauhan niya ang loob at labas ng hotel. Seryosong sabi nito sa akin. Nasanay na ako sa ganito. I mean, noong bihig pa ako ni Gabriel, ganito na ang... Hinawakan ni Brandon ang kamay ko. Monica, kapag may mangyari na hindi maganda, pwede bang sa akin ka tumakbo? Tumingin ako kay Brandon nang may lungkot ang mga mata. Pasimple kong hinilang kamay kong hinahawakan ito. Sige. Tungkol sa nangyari kanina. Hindi ko iyon sinasadya. Alam ko na hindi ko kayo pagpilitan ang sarili ko sa taong hindi ako gusto. Brandon, kasi gusto ko lang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit paano? Sige na, nakatingin sila sa atin dalawa. Hinawakan ni Brandon ang kamay ko. Halika na, hindi ko bibitawan ang kamay mo hanggang sa masiguro ko na okay ka. Dahil sa naramdaman kong kaba, hindi ko tuloy naalala ang regalo ko para kay Ella. Pagpasok namin ni Brandon sa entrance ng hotel ay sinalubong kami ng mga receptionist para tingnan ang pangalan namin dalawa sa guest list. Nang makumpirma ng mga ito na nandoon kami sa listahan, ay pinagbuksan nila kami ng pinto patungo sa malawak na kwarto na pinagdarausan ng birthday party. Hinanap kaagad ng mga mata ko si Gabriel at nakita ko nga siya na nandoon sa tabi ni Venom at kausap ito kasama ng mga tauhan. Sandaling nagpaalam sa akin si Brandon. Iniwan niya ako sa tabi ni Sash na umiinom ng wine. Hindi pa rin maalis sa mga mata ko si Gabriel na nagpapanggap pa rin na hindi niya ako kilala. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Pabulong na tanong sa akin ni Sash. Sa tingin mo babala ko siyang kausapin? Pabalang nasagot ko kay Sash. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Girl, matagal na noong huling away ninyo. Dapat maging masaya ka na lang sa mga nangyayari. Akit na nga ng guy na kasama mo eh. Kinikilig pang sabi nito sa akin. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Kung alam lang ni Sash na nagkabalikan na kami ni Gabriel, hindi niya ito sasabihin sa akin. Kinailangan ni Sash na puntahan ng boss niya na dumating kaya naiwan ako sa gilid. Wala pa naman si Ella kaya minabuti ko na magtungo sa powder room. Pumasok ako sa loob ng powder room at laking gulat ko na lang nang may kasunod ako na nagsara ng pinto. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na seryoso ang mukha. Magkasama kayo ni Brandon? Siya pa talaga ito nagtanong sa akin ng ganito. Hindi ko siya pinansin at inilabas sa maliit na pouch bag ko ang pressed powder. Nasa likod ko ngayon si Gabriel na nakahalukip-kip at masama ang tingin sa akin. Ano bang ginagawa mo, Monica? Naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito. Ano bang dapat kong gawin? Hindi ba tayo gumagawa ng isang roleplay? Baby, alam ko ang dapat kong gawin. Hindi mo na dapat ako pangaralan. Umalis ka na.
Hindi dapat tayo nag-uusap ng ganito. Baby, pagkatapos mo akong pagsalo, sinong gusto tatawagin mo akong baby? Nakakainis. Babawi ako after this. Niyakap niya ako sa likod at tinagka ng aking batok. Napapikit na lamang ako sa kakaibang kiliti na gumapang sa buo kong katawan. Biglang may kumatok sa nakasarang pinto ng powder room. Hinatak niya akong paharap at tinagka ng aking mga labi. Isang mabilis at masarap na halik. Binatawan niya ako at binuksan nito ang pinto na parang walang nangyari. Sa sash ang kumakatok kanina na siyang pumasok sa loob ng powder room. Nakita nito na pulang-pula ang mukha ko. Ngumisi sa akin sa sash habang humahakbang palapit. Kaya pala nasa labas sa Venom dahil nandito sa loob sa Gabriel. Sinabi na ba niya sa'yo na mahal ka pa rin niya at nagsasalo siya dahil umiwas ako ng tingin kay Sasha at pumasok sa loob ng comfort room. Gusto lang niya akong balaan, kaya niya ako kinausap.